Hi guys, Milo Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga Earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa my description box para mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Taurus. Ano kayang posibleng pagdaraanan ng mga Taurus sa mga susunod na mga araw? So, yung iba sa inyo maaaring makaramdam kayo ng parang, how do I say this? Self-love, self-contentment, or pwedeng yung iba is meron kasing nagbibigay sa inyo ng sobra-sobrang panahon at attention, and syempre feel nyo naman, okay, kaya parang ang confident inyo sa self ninyo, okay. And then let's see, we have here the 9 of Wands, pero may pero kahit na binibigyan ka ng sobra-sobrang atensyon at panahon nitong tao na ito, pwedeng there is still a wall between the two of you. Okay? Parang may limit. Paano ba? Napaka-oxymoron, or contradicting yung dating. Kasi nga, binibigyan ka niya ng sobrang panahon at attention, pero you feel like something is missing. Parang may boundary. Parang hindi totally all out. Okay? And it's bothering you. Okay? Kahit na sabihin natin tawag siya ng tawag sa'yo, palagi kayong nagkikita, parang meron pa rin mga bagay na hindi niya totally na ino-open up sa'yo. Parang may wall pa rin. Okay? And then we have here the Death card. Tingnan ko lang kung anong ibig sabihin nitong si Death card. Okay? At tayo ng clarifying card. We have here the 4 of Wands and then the Queen of Coins. Okay. So, ang sinasabi dito, pwede na magkaroon ng transformation dito sa relationship or dito sa connection na ito. Okay? And you will feel blissfulness talaga and commitment from this person. Kung halimbawa dito, wala pa kayong label or hindi klaro yung whatever it is that you have, pwedeng magkaroon ng transformation at magkaroon na kayo ng label. Pwede siguro na yung kulang na sinasabi ko dito kanina is kulang kung ano yung description or kung ano yung meron kayo. Parang ayun nga, tawag ng tawag sa'yo. Pero hindi mo alam kung ano ba kayo, bakit ba siya tawag ng tawag sa akin, parang ganyan. So, pwedeng magkakaroon ng clarity, magkakaroon ng transformation doon sa connection ninyo, and then finally, magkaroon kayo ng label. And because of that, you feel very much secured. Okay? Pwedeng nawala yung wall kasi. And then we have here the King of Cups. So, mararamdaman mo finally na mahal na mahal nga ako or mahal ako nitong tao na ito. Okay? So, kumbaga, kinailangan mo lang ng validation, confirmation of whatever it is the both of you have. And then we have here the 9 of Wands, and because of that, maaaring mas maging maapoy, mas aggressive, or mas mapusok ang relationship ninyo sa isa't isa. And then we have here the 8 of Swords and the High Priestess.
And parang ano ka na, naging helpless ka na. Parang nag-all out ka na rin. Hindi mo na napigilan pa na sumuko sa kanya ng tuluyan. Parang ibinigay mo na sa kanya lahat. Okay? And then we have here the High Priestess, Seven of Coins, and Page of Cups. Okay. Seven of Coins is, hindi ko alam yung iba sa inyo, pwedeng mabuntis, magkaanak ng lalaki. Hindi naman lahat kayo, some of you, or maybe just one or two of you, pwedeng ganun. Okay, kaya kailangan mong maging wise dito. Huwag puro kapusukan. Okay, ngayon kung hindi man ganon, kung hindi man kayo mabubuntis, ang ibig sabihin lang dito is gamitin nyo pa rin yung utak nyo. Okay, huwag kayo masyadong weak dito. Huwag kayo masyadong papadala sa kanyang mga words or sa kanyang kapusukan. Parang be patient. Huwag magmadali sa mga bagay-bagay. Get to know more each other. Okay. And then we have here the Six of Swords. And then we have here the King of Swords. So parang kailangan nyo pa rin ng constant, how do you say it? Communication na talagang honest kayo sa isa't isa para magkaroon ng mga positive results yung etong connection ninyong dalawa. Okay, and then we have the Ace of Wands. Kasi talagang nangingibabaw dito sa connection na to yung kapusukan. Okay, hindi pwedeng puro action-action lang kayo. Kailangan ninyo magkaroon ng matinong usapan, malinaw na usapan. Okay, kung ano talaga yung situation ninyo. Kasi right from the start, yun na nga yung problema mo eh. Mamaya, pag nagkaroon na kayo ng label, nakalimutan mo na naman. Masyado ka na naman nagpadala sa emotions mo. Naging helpless ka. Puro kapusukan na lang yung nangyayari na nakalimutan mo na kung ano yung plano. Ano yung meron kayo. Okay? So, maybe just be careful with that. And parang wag magmadali. Yun lang naman yung inaano dito. Take things one step at a time. Don't rush. Okay? Enjoy lang. Ganyan. Pero ayun, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Taurus. Para sa mga Virgo, okay, let's see ano kayong posibleng pagdaraanan ng mga Virgo sa mga susunod na mga araw. So, parang meron kayo dito dalawang pinagpipilian or pwedeng meron kayong hindi mapagdesisyonan dito. Kaya tinitimbang niyo ang mga bagay-bagay. And then we have here the Knight of Swords. It has something to do with the Sagittarius. Okay, na pwedeng itong tao na to ay mapusok. Or pwedeng itong tao na to ay agresibo. And then we have here the Ten of Coins. So, iniisip mo dito kung makikipag-relationship ka ba sa tao na to. Iniisip mo kung seryoso ba siya or baka naman parang good time ka lang. Okay, and then we have here the Devil.
And we have here the Justice card. So, pwedeng yun yung choices mo. Is it like a playful thing? Kapusukan lang ba ito? Or maganda ba talaga yung intention niya sa akin? Okay. Truthful ba siya sa akin? Or baka naman mamaya may iba lang siya nahabol sa akin. Ganon. Okay? And then we have here the Sun. Pero, ganun pa man, masaya ka naman. Masaya ka sa attention na ibinibigay niya sa'yo. Masaya ka sa inyong landian. Okay? Pero, hindi ka sure kung ano yung intention niya towards you. Kung talaga bang serious siya sa'yo or hindi. And then we have here the Page of Coins. So, parang gusto mo ng words of assurance from this person. And pwedeng sasabihin niya sa'yo yung mga bagay na gusto mong marinig. Parang papangakuan ka ng mga kung ano-ano. And then we have here the Nine of Swords. Pero, hindi siya enough to make you feel at ease. Parang talagang nag-overthink ka dito. Okay? Basta hindi ka kampante, hindi sapat. Kumbaga yung mga pinagsasasabi niya sa'yo or pinapangako niya sa'yo. And then we have here the Seven of Swords. Kasi parang feeling mo dito meron siyang inililihim or tinatago sa'yo. And then we have here the Five of Swords. And pwedeng mag-create yon ng problem eventually. Basta parang magkakaroon kayo dito ng argument eh. Kasi parang sa iyo, dishonest itong tao na to. And then we have here the World card. Yung iba pa sa inyo, pwedeng long distance relationship, which is very hard. Kasi hindi mo talaga alam kung anong ginagawa niya. Hindi mo alam kung totoo ba talaga yung pinagsasabi niya sa'yo. And it's taking its toll on you. Talagang hirap na hirap ka dito. And you want things to change. Parang ayaw mo naman na forever na makaramdam ng ganyan. Kaya siguro, kapag in-approach ka nitong tao na to, medyo hesitant ka dito. Nagdadalawang isip ka kung ano yung intention niya towards you. Okay, and then we have here the King of Wands. So again, this person is very much like a fire sign. Sobrang mapusok. Very, I don't know, malibog. Yung iba medyo babaero, lalakero. Basta ganyan. May history rin siguro itong tao na ito nang niloko ka in the past. Kaya medyo nagda-doubt ka sa kanya. Ngayon, kung hindi naman ganun, mas nananaig kasi yung aggressiveness niya kaysa doon sa nararamdaman mo na mahal ka niya. Kaya nagkakaroon ka ng doubt dito kung ano yung totoong intention niya towards you. If it's really love or if it's just lust. Okay. So for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Virgo. Para sa mga Capricorn, okay, let's see ano kayong posibleng pagdaraanan ng mga Capricorn sa mga susunod na mga araw. So we have here the Queen of Swords, the Nine of Cups, the Ten of Swords, and the Six of Swords. Okay, malaki yung chance na yung person ninyo ay air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Okay, so meron kayong iniintay dito na tao
na pwedeng gusto ninyo na maayos yung problema na meron kayo. Inaantay, or pwedeng inaantay nyo itong tao na to na ayusin yung mga naging problema ninyong dalawa. Okay? And pwedeng dumating. Okay? Pwedeng magkaroon ng mga positive na results or magandang mga pagbabago sa kanyang pagbabalik or pagdating sa iyong muli. And kumikilos, kumbaga itong tao na to towards you right now. And then we have here the King of Swords. So makikipag-communicate yan sa'yo. You can expect na magsasabi yan sa'yo ng katotohanan and magiging open siya sa iyo. And because of that, pwedeng makaramdam ka ng tuwa, makaramdam ka na parang binibigyan ka niya ng priority, binibigyan ka niya ng panahon talaga, binibigay niya sa'yo yung atensyon na hinahanap mo kasi parang seryoso siya na ayusin kung ano yung naging problema ninyo before. And because of that, of course, matutuwa ka. Okay? And then we have here the 10 of coins. So, pwede na magkabalikan kayo nitong tao na ito. And then we have here the King of Cups. In fairness, mahal ka naman niya. Okay? Kaya siguro niya talaga binalikan at nakipag-ayos. And parang gusto talaga niya na magkaroon kayo dito ng buo na relationship or family, lalong-lalo na nga kung kasal kayo or kung meron kayong mga anak. Hangad niya talaga na maisaayos whatever it is na naging problema ninyo before. And pwedeng sobrang nanghinayang siya sa mga nangyari at na-miss ka niya at nitong ng family nyo. Okay? And then we have here, we have read the Death card. Ibig sabihin, there's going to be transformation or pwedeng nagkaroon siya ng mga pagbabago sa sarili niya pero pwedeng nag-improve siya. And then we have here the King of Wands. So talagang ilang kings na yung lumabas? 3 kings na yung lumabas. Ibig sabihin talaga nag-level up siya. Okay? Parang handa na siya talaga na magpakalalaki or manindigan, ganyan, sa'yo, sa relationship niyo. By the way, pwede niyo pong palitan yung mga genders na sinasabi ko. Okay? Just apply the situation. I mean, the reading according to your situation. Okay? And then we have here the Ace of Cups. So, ibig sabihin, there's going to be a new beginning between the two of you wherein nag-uumapaw yung pagmamahalan ninyo sa isa't isa. And it's going to be emotionally fulfilling. Okay? So, for now, hindi nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Capricorn.